Isipin mong nasa isang party ka, isang clown ang nagpapatawa sa mga bata. May makukulay na kasuotan, puting makeup at pulang ilong. Masayahin, palabiro, parang walang masamang intensyon. Ngunit, paano kung ang clown na iyon ay may tinatagong lihim? Isang lihim na hindi lang basta kakaiba, kundi tunay na nakakabahala. Sa episode na ito, tatalakayin natin ang isa sa pinakakilalang personalidad sa mundo ng true crime, si John Wayne Gacy, na mas kilala bilang The Killer Clown. Isang kwento ng pagkukunwari, pag-aabuso ng tiwala, at mga tanong na hanggang ngayon ay nagbibigay ng kaba. Ipinanganak si John Wayne Gacy noong March 17, 1942 sa Chicago, Illinois. Mula pagkabata, mahirap na ang kanyang relasyon sa kanyang ama. Isang disiplinaryan na may mataas na inaasahan. Madalas na pinapagalitan si John dahil sa kanyang pag-uugali na di umano'y hindi akma para sa isang lalaki noong panahong iyon. Sa kabila ng mga pagsubok, pinilit ni Gacy na patunayan ang kanyang sarili. Siya'y naging aktibo sa komunidad, nag-aral at nagtangkang mamuhay ng normal. Sa kanyang pagtanda, si Gacy ay naging matagumpay sa kanyang negosyo sa construction. Isa siyang kilalang tao sa komunidad, masayahin, matulungin at aktibo sa mga social at political events. Ngunit sa likod ng kanyang ngiti at pagiging clown sa mga children's parties, may mga bagay na tila hindi akma sa kanyang imahe. Siya rin ay madalas mapag-isa at may mga kilos na ikinagugulat ng ilang nakakakilala sa kanya. Tinawag niya ang kanyang karakter bilang Pogo the Clown. Nagpo-perform siya sa mga ospital, events at birthday parties. Ang clown persona ni Gacy ay masayahin sa panlabas, ngunit ayon sa ilang mga nakakita sa kanya, minsan ay may kakaibang aura ito. Sa paningin ng komunidad, siya ay isang entertainer, ngunit sa loob ng kanyang bahay, may mga bagay na hindi maipaliwanag at hindi normal. Noong kalagitnaan ng 1970s, sunod-sunod ang mga ulat ng pagkawala ng mga kabataang lalaki sa Chicago. Marami sa kanila ay huling nakitang kasama ang isang taong nag-aalok ng trabaho o sumakay sa isang kotse na may business logo. Ang mga pagkakaugnay-ugnay ng kaso ay unti-unting lumitaw. Ang ilang biktima ay may koneksyon sa kumpanya ni Gacy o nakitang malapit sa kanyang tahanan. Isang partikular na kaso ang nag-udyok sa pulisya na tumutok kay Gacy. Ang pagkawala ng isang binatilyo na nagtatrabaho sa isang pharmacy at huling nakitang makikipagkita sa kanya. Dahil sa ebidensyang nakalap, inobserbahan ng mga pulis ang bawat galaw ni Gacy. Nakakuha sila ng search warrant at nang buksan ang kanyang bahay, nagsimula na ang pagbuo ng isang nakakagimbal na larawan. Sa ilalim ng bahay ni Gacy, may isang bahagi na tinatawag na crawl space, isang masikip na bahagi sa ilalim ng sahig. Dito natagpuan ng mga investigador ang mga bagay na nagpatunay na may malalim na lihim ang kanyang tahanan. Ayon sa mga otoridad, mahigit 30 biktima ang nadiskubre, karamihan ay hindi pa kilala sa simula. Noong December 1978, si John Wayne Gacy ay opisyal na inaresto. Sa mga panayam, inamin niya ang kanyang mga nagawa, ngunit may mga pagkakataong pila binabawi niya ang kanyang mga sinabi. Sa kabila ng mga testimonya at ebidensya, sinubukan ng kanyang depensa na ipakita na hindi siya ganap na responsable sa kanyang mga ginawa. Noong February 1980, nagsimula ang paglilitis kay Gacy. Tumagal ito ng ilang linggo, maraming testigo ang nagsalita, maraming ebidensya ang iniharap. Sa huli, nahatulan siya ng pinakamataas na parusang ipinapataw sa ganitong klase ng kaso. Habang nasa loob ng kulungan, si Gacy ay naging abala sa pagpipinta. Karamihan sa kanyang mga likha ay mga clown, kabilang ang kanyang alter ego na si Pogo. Noong 1994, natapos ang mahabang proseso ng batas. Maraming pamilya ng mga biktima ang nakadama ng kaunting katarungan, ngunit ang sugat na iniwan ng pangyayaring ito ay hindi basta maghihilom. Ang huling mensahe ni Gacy, ayon sa mga ulat, ay nagpapakita ng kawalan ng pagsisisi.
Ang kwento ni John Wayne Gacy ay naging bahagi ng pop culture. Marami sa mga kilalang horror characters ngayon tulad ni Pennywise sa IT o Twisty the Clown sa American Horror Story ay bahagi ng legacy ng kanyang imahe. Ang salitang clown ay hindi na basta katuwaan para sa lahat. Sa ilan, ito ay simbolo ng takot, isang mukha ng isang taong may ngiti pero may madilim na intensyon. Sa likod ng pulang ilong at puting pintura, may mga bagay na hindi mo agad makikita. Ang kwento ni John Wayne Gacy ay paalala sa atin na hindi lahat ng mukhang kaaya-aya ay dapat pagkatiwalaan. Salamat muli sa pagtangkilik sa ating kwento. Kung nais mong malaman ng higit pa tungkol sa mga hindi malilimutang kaso at misteryo tulad ng The Killer Clown, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell icon para sa mga updates. Hanggang sa susunod na episode.